Sa Bicol, na baluarte ni dating Vice President Leni Robredo, 8 kandidato ng alyansa ang pumasok sa top 12. At sa Mindanao naman, pasok sa top 12 ang lahat ng kandidato ng Duterte camp, kasama si Congresswoman Camille Villar, na kandidato rin ng alyansa. Paano nga ba ang pagboto base sa lugar? Saksi si Joseph Moro. Base sa official results mula sa National Board of Canvassers, kalahati lamang ng kandidato ng administrasyon ang nanalo sa eleksyon para senador. Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 na nakapasok. Kasama sa bilang ng Malacanang si Representative Camille Villar na inendorso rin ni Vice President Sara Duterte. 4 naman ang pasok mula sa ticket ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga inendorso ng kampo niya tulad ni Senador Amy Marcos. 5 kung bibilangin si Villar. 2 naman ang napunta sa magkaalyadong Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Kung titingnan kung paano bumoto ang mga Pilipino base sa lugar, makikitang sa Mindanao na kilalang baluarte ng mga Duterte pasok sa top 12 ang lahat ng kandidato ng Duterte camp kasama si Villar na kandidato rin ng alyansa. Sa Luzon kung saan nanggaling ang mahigit kalahati ng mga botante, malapit sa final result ang listahan ng kanilang binoto. 10 sa nasa Magic 12 dito ang nanalo. Hindi nanalo sa huli ang pang-8 dito na si Ben Tulfo at pang-12 na si Benhur Abalos. 6 na nasa Magic 12 doon nakuha ng alyansa. Sa Bicol, na baluarte ni dating Vice President Leni Robredo, tanging si Go lamang ang nasa top 12 galing sa Duterte ticket. 8 naman ang pumasok sa alyansa ng administrasyon. Sa National Capital Region, 5 sa mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos ang pasok sa top 12 at 3 sa mga kandidato ng mga Duterte. Ang nakakapukaw ng atensyon nag-top 12 dito ang 2 kandidato na hindi nanalo, sina Heidi Mendoza at Bonifacio Bosita, kapwa tumakbong independent candidates at di suportado ng anumang partido. Nag-top 12 din sina Mendoza at Bosita sa Calabarzon, ang rehiyon na may pinakamaraming botante. Kasama nila sa top 12 ang 5 mula sa alyansa, 2 mula sa Duterte slate, sina Aquino at Pangilinan at si Ben Tulfo. Sa Visayas, 7 sa administration bets ang nasa top 12 pero nanguna dito sina Go at Bato de la Rosa. 3 sila sa Duterte slate na nasa top 12. Sa Region 7 kung nasa ng Cebu Province, 9 na pro-Duterte bets ang nasa top 12 doon. 2 lamang sa manok ng administrasyon ang nakapasok. Ngayong eleksyon 2025, 57 million mula sa lampas 69 million na mga Pilipino na nagparehistro ang bumoto talaga. 82% yan na voters turnout, pinakamataas sa buong kasaysayan ng mga midterm elections sa bansa ayon sa COMELEC. Ayon kay Professor Erwin Alampay ng Public Administration na nagkomento sa resulta ng senatorial race, the message of who the administration is, what it stands for, wasn't very sharp. For some who won, mas clear yung agenda nila. You cannot discount the fact that nagkaroon ng impeachment and nagkaroon ng, of course, President Duterte was sent to the ICC. Makikita mo naman yung divide. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.